Ang text po natin mga kapatid ay nasa Hebrews 12:1 and 2. Hebrews 12:1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog po mga kapatid, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsaang ating sinalihan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Basbasan po ninyo, Panginoon, ang mga salita po ninyo at maging beneficial po ito para sa bawat isa. Kung meron pong naghahanap ng kalakasan, mapalakas po kami na inyo pong mga salita. May-encourage po kami. Kung meron pong kailangan po ng pagtatama, kami po, Panginoon, ay makorek at matuwid, Panginoon, ang amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na ngayong umaga ay mahahayag. Alam po namin may sapat itong kapangyarihan, Panginoon, at hindi po ito babalik na hindi po pinagpala ang bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ang topic po natin ngayon ay may title na What It Takes to Walk with the Giants. What it takes to walk with the giants. Ano po ang mga bagay na kailangan po natin? Ano pong mga bagay ang dapat po tayong mayroon para po tayo makalakad tulad ng mga great men and women of faith na binasa po natin, na atin pong napag-aralan, madalas po nating marinig. And actually, yung mga great men po na yan and women in the Bible, mababasa po natin sa Hebrews 11, right after po nitong binasa po nating verse po na to ay binanggit po itong napapaligiran kayo na napakaraming saksi, kasi po ang chapter 11 diyan po nakasulat yung po mga great people in the Bible na gusto po natin na sa biyaya ng Panginoon at sa lakas ng Panginoon ay atin pong matularan. At least kung hindi man talaga kamukhang-kamukha, at least yung pattern ng buhay po nila ay atin pong maisagawa at maka-impluwensya po sa ating pagsunod sa ating Panginoon. So what does it take to stand among spiritual giants? Kadalasan po, nag-a-admire po tayo ng mga men and women of faith. Okay? Yung mga tao na lumakad sa Panginoon, lumakad ng malapit sa Panginoon, nakaharap po sila ng mga impossible challenges in their lives. Pero alam po natin, nanalo po sila, naging victorious po sila, at nag-iwan po sila ng lasting impact. At nagtatanong po tayo sa ating mga sarili, what made them different? Ano po ba mga kapatid ang difference nila sa atin sa kasalukuyan? Bakit po tayo ay hindi makalakad ng buhay kagaya po nila? So, what allowed them to rise above struggles? May mga struggles din naman po sila. Pero makita po natin na accomplish po yung purpose ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. So sa umaga pong ito, we will explore what it means to rise and live with greatness kagaya po nito. Yung greatness na tinutukay po natin dito ay not in the world's standard, kundi po yung standard po ng atin pong Panginoon. Ito pong mga giants of faith po na to, great men and women in the Bible, sila po ay tao din, nakagaya po natin. Kamukha lang din po natin na tao sila, but they displayed
a different kind, extraordinary obedience to God, commitment to God, at sila ay very bold na magawa yung calling po nila. So kung gusto po natin na makapamuhay na meron pong significance, we should we should learn what it takes to walk with the giants. Ayan po yung topic po natin ngayon. Number 1 po mga kapatid ay perseverance. Sabihin nga po natin, perseverance. Sabi sa verse 12:1, running the race with endurance. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating perseverance? Ang perseverance po mga kapatid ay pagpapatuloy. Okay? Pagpapatuloy kahit po mahirap ang isang bagay. Yung isang bagay na ginagawa po natin, tuloy-tuloy lang na ginagawa natin, you never give up. Ang tawag po dyan mga kapatid ay perseverance. Tinatsaga po natin until finally matapos po tayo. Ang marami po talaga mga tao, ano lang sila, no? Good starter, okay? Sabihin mo sa katabi mo, good starter. Pero sana po mga kapatid, good finisher din po tayo. Hindi po lahat ng good starter ay good finisher. Kadalasan nga po yung sobrang tuli na magsimula, okay? Napaka-passionate, minsan kalagitnaan pa lang tumitigil na. Okay? So diyan po natin makikita kung ano ibig sabihin ng perseverance. Let us run with perseverance the race marked out for us. Ang Christian life po is a race. Christian life is a race. Parang binibigyan po tayo nitong verses po na ito ng imagery of a race. Parang ipipicture mo sa mind mo that the moment that you believe in the Lord Jesus Christ, you accepted the Lord Jesus Christ, ikinumit na po natin ang atin pong sarili to run in the race. Okay? And if you are in the race, wala naman po talaga tayong magagawa. Okay? When you are in the race, ang dapat lang po talaga natin gawin is to run. Run with perseverance. At yung pagtakbo po natin sa takbuhin po na yan, it suggests effort. Kailangan po natin na magbigay po ng effort. At nahindiyan po dapat yung endurance po natin at tumitingin din po tayo sa atin pong goal. Maganda po mga kapatid, sabi natin, imagery of a race. Kaya po, sa atin dapat parang inaalam mo rin how far you are from the starting point and how far or how near you are to the finish line. So dapat dalawang bagay po tinitingnan po natin, no? Baka ang layo-layo na po na natakbo po natin, ito na po yung finish line, pero saka pa po tayo nag-give up, okay? So, hindi po ito sprint, sabi nga po natin. Ang Christian race is not a sprint na parang pag tinakbo mo yung 500 meter dash, tapos na. Ito po ay lifelong commitment. This is a lifelong, o sabihin po natin, lifelong journey na dapat po i-commit po natin ang atin pong sarili. Kaya po, yung sumulat po nitong Hebrews, meron pong advice po siya. Hindi lamang po dapat tayong mag-persevere. Sabi, removing hindrances and sin. Removing hindrances and sin. Dapat tinatanggal po natin yung mga nakakapigil sa atin na kasalanan. Throw off everything that hinders. Yung mga distractions. Ano po ba yung mga distractions po sa atin? Yung fear, yung doubt, yung worldly concern. This is something that is slow us down. And the sin that entangles. Yung sin na parang natatrap na po tayo, nagwi-weaken yung atin pong spiritual life. Maganda po makita po natin dalawang bagay po in our Christian race. Okay? Kung tayo po mga kapatid ay tumatakbo sa takbuhan as Christian, we are committed in running. We are committed in this lifelong journey. Pero dapat po nating tandaan, may sinasabi po, ang sumulat po nitong Hebrews, meron po palang mga bagay na pumipigil
at may mga bagay po na nagpapahinto. Hello mga kapatid, nakita niyo po ba yung pagkakaiba? Meron pong mga sin na nagpapabagal, meron pong mga sin na nagpapahinto sa ating pagtakbo. Dalawang bagay po yan. Buti sana kung affected lang po tayo ng mga bagay na nagpabagal. Pero meron pong mga bagay na nagpapahinto po sa atin. At kailangan po natin mga kapatid na masusi, okay? Atin pong matingnan po yan ng mabuti. Mapag-aralan, maging discerning po tayo. Ang example po natin si Moses, Si Moses po, nag-persevere po siya and he rejected Egypt's riches. Siya po ay nagising, namulat na siya po ay apo ng hari. Pero instead po na mag-focus po siya doon, ay mas ginusto po niya mga kapatid, nung nagkaroon na po siya ng kamalayan, ma-identify po yung kanyang sarili sa mga Israelita at magamit po ng Panginoon. Itong si Moses sa paglalabas po ng bayan ng Diyos sa Egypt. Okay? Tingnan po natin yan, Kumbaga, ikaw ay namulat na dyan, kinilala ka bilang isa dito sa mga tinitingala ng mga Israelita, pero mas pinili mong mamuhay kasama ang mga Israelita at ito, nireject mo yung dati mong buhay. So, si Moses, na mababasa po natin doon sa Hebrews 11, he refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Isinantabi po niya yung bagay po na yan na dapat pong ipagmalaki. Instead na mistreated po siya along with the people of God. Tingnan po natin yung Hebrews 24:26. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Ang laki po ng influensya at encouragement po sa atin doon po sa Hebrews 11, nakatala po doon yung mga heroes of faith. Sabi, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, yung po mga witnesses na tinutukoy po dyan, yung po mga taong namuhay before, people in the old, na meron din naman po silang kanya-kanya pong weaknesses and struggle, pero sila po ay nagtagumpay, okay? Their lives was a testament of faith that leads them to victory despite ng mga trials. In 1 Corinthians 9:24-25, sinulat po ni Paul, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Dapat po bilang mga Christian na ang alam po natin, when we commit ourselves to God, we commit also ourselves in running the race. At ito pong running the race po na ito, wala pong ayawan po ito. Sabi nga po natin, lifelong journey. At magagawa mo lang po yan mga kapatid pag meron po tayong endurance at tayo po ay nagpe-persevere, nagpapatuloy despite ng mahirap na sitwasyon. Nahirapan po ba kayo sa buhay? Hello mga kapatid. Marami pong kahirapan sa buhay, pero bakit yung iba naman ay pagpapatuloy po natin? Pero kung minsan we easily give up our commitment to God, our running the race. Iyon po yung bigla nating gini-give up. Sana po mga kapatid, kagaya po ng advice ni Paul, run in such a way as to get the prize. Ang number 2 po natin ay focus. Hindi lamang po perseverance,
isa po sa magandang bagay na ginagawa po ng mga great men and heroes of faith is focus, fixing our eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Of course, ang atin pong ultimate example po talaga dito ay si Jesus. He initiates and complete our faith journey. Si Jesus po mga kapatid, alam po natin, noong siya po ay nagkatawang tao, namuhay po bilang isang tao, ang dami po niyang sacrifices, no? Noong siya po ay dinakip, malapit na po ang muling pag-alala po sa atin sa mahal na araw. Noong po siya ay dinakip, siya po ay pinarusahan, siya po ay pinahirapan, hinagupit, okay? But He is committed. He was committed para po tayo ay iligtas. Pero kung iisipin mo lang, walang focus si Jesus, bawat hagupit sa Kanya, parang sabi ni Jesus, ayawan na. Hirap pala. Okay? Ipako ka sa krus, ang hirap. So, pero si Jesus, binigay po niya yung Kanya pong sarili, sacrificially, and He finished the race. Okay? He completes our faith journey. He endured suffering for the joy set before Him. Our salvation, yun po yung kapalit po ng Kanya pong sakripisyo doon po sa krus. So, ang sabi po, looking unto Jesus. Looking unto Jesus, not on our circumstances. Pagka po tumitingin po tayo sa mga circumstances po natin, yan po yan naaapektuhan po tayo. So, when we fix our eyes on problems, we lose the faith. Tama po ba, mga kapatid? But when we focus our eyes on Jesus, masaya po ito mga kapatid. Nakakapagpatuloy po tayo, nagtatagumpay po tayo. But when we focus our eyes on the problems, kagaya po tayo ni Peter. Alam po natin yung kay Peter, no? He wanted to come to Jesus. Kasi nakita po niya si Jesus, lumalakad po sa tubig. Sabi po ni Jesus sa kanya, come. Okay, nakalakad naman po siya dahil nakafocus po siya kay Jesus. Pero pag na-out of focus, alam po natin yung story nito, na out of focus po siya, he began to sink. Nagsimula na po siya, mga kapatid, unti-unti na pong lumubog. Yung po mga giants of faith, nakafocus po yan kay Jesus, okay? Nakafocus po yan sa mga promises ng God, not on their struggles. Pagka po titingnan po natin yung mga struggles po natin, malamang mag-give up na po tayo. And Jesus endured opposition and suffering. Kaya sabi po natin, ang ultimate example po natin si Jesus. Sabi po sa verse 3, consider Him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. So if Jesus endured the cross, we can endure trials. Si Jesus nga, na-endure po niya yung cross. Alam po ba natin kung ano ibig sabihin ng cross? Death. Kasi yung crucifixion po niya. Pero yung sa atin, mga trials, kumisan, hindi naman natin kamamatay. Okay? Tayo po ay may pangsamantalang paghihirap na nararanasan, okay? Na binibuild po natin, itong mga bagay po na to. Pero hindi po yan may papantay sa cross ng Calvary na kung saan dinanas po ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Colossians 3:1 and 2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Yung sinasabing setting of mind, set your eyes, set your hearts on things that is focus. Sabihin nga po natin, focus. Ang mga Christian po, dapat talaga laser focus po tayo. Kasi po, affected po talaga tayo ng mga pangyayari sa kapaligiran po natin. Pero kapag tayo po ay laser focus sa promises, sa goal ay kay Jesus,
makakapagpatuloy po tayo. Number 3 po natin, ano po ang isa pang bagay na kailangan po natin para makalakad, kagaya po ng mga great men and heroes of faith, mga giants, discipline. Yan po yung number 3 po natin. Embracing God's correction for growth. Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Ang disiplina po mga kapatid ay nagpapakita po ito, pruweba po ito ng pag-ibig po ng Diyos po sa atin. So malamang po mga kapatid, makaka-relate po tayo. Every earthly parents, kaya po natin dinidisiplina po ang ating mga anak for their good. Amen po ba mga kapatid? Kaya po may discipline sa mga anak para po sa kanila pong ikabubuti. How much more does God? Kung tayo nga po ng mga earthly parents, kaya po tayo nagdidisiplina ng mga anak po natin para po sila ay mapabuti, gaano pa po kaya ang atin pong Diyos. So, yung discipline is a sign of sonship, not rejection. Pag tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, ikinatutuwa po natin ito dahil tayo po ay mga anak. Hindi po natin siya itinuturing na rejection po para po sa atin. Ang discipline po, it is a training in righteousness. Pag ini-embrace po natin ang discipline po ng Panginoon, it is training in righteousness. Sinasanay po tayo sa matuwid na pamumuhay. Sabi po sa verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness. Yan po yung makikita po natin. So, Hebrews 12:11, no discipline seem pleasant. Pag nadidisipline po tayo mga kapatid, hindi naman po masarap yan no? Natatandaan niyo pa po, pag nagkasala tayo nung mga bata pa tayo, di ba? Pag-uwi natin ng bahay, may mga nagawa tayo, tatanungin ka ng parents mo, ilan ang kaya mo? Di ba, nandiyan na yung sintron. Ilan ang kaya mo? Hindi ka pa nakakasagot ng ilan ang kaya mo. Umiiyak ka na no? Kasi alam natin, mahirap talaga ang discipline. So, hindi siya pleasant, but painful. But later on, however, it produces a harvest of righteousness. Meron pong harvest, meron pong ani, meron pong kinauuwian kapag tayo po ay nadidisiplin. Natutuwid po ang atin pong mga ginagawa. So, yung discipline, nire-refine po nito yung atin pong character. Making us more like Jesus. More and more like Jesus kapag ini-embrace po natin ang discipline. Meron po bang hindi nag-i-embrace ang discipline? Meron po mga kapatid. Iba pag na-disiplina, talagang dumalayo sa Lord. Pero hindi natin tinitake sa ating isipan na ito po pala ay pagpapakita ng sonship natin. So, nagpapadiscipline po tayo sa atin pong Panginoon. So, ang biblical example po ng discipline ay kagaya po ng kay David. He suffered the consequence of sin. Nagkasala po siya, mga kapatid. Anong kasalanan niya? Yung kay Bathsheba, yun po yung naka-highlight na kasalanan po niya ni David. In Psalm 51:12, sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So, isa pong bagay na na-discipline po, ito pong si David, na wala po yung joy, the joy of your salvation. Nawala po. Sabi niya, ito po yung hinihingi po niya sa Panginoon, yung joy of salvation na na-receive niya from the Lord. So, i-grant ng Panginoon muli ito sa kanya at muli siyang isustain ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, ang isang nagagawa ng sin po sa atin, napapalungkot po tayo. Hindi ko po alam kung ang iba po sa atin, after we sin against God, masaya.
Dapat po, kung tunay po tayo mga anak ng Diyos, when we sin against God, dapat po, ang resulta po nito ay kalungkutan. At yung kalungkutan po na ito, isa pong paraan ng God para tayo i-discipline, and then we go back to our Father. Bumabalik po tayo sa atin pong Panginoon. In Proverbs 3:11 and 12, sabi po, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in." Meron po akong nabasa na isang quotation. Sabi po, "Discipline is choosing between what you want now and what you want most." Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Di po ba mga kapatid, minsan meron kang gusto sa kasalukuyan, but it will lead you to distraction. Ilalayo po tayo nito sa Panginoon. Kaya po, pag may discipline, mas inaayos po nito yung ating paraan ng mga pagpili. And later on, marirealize po natin, this is what I want most. Ito talaga yung kailangan ko sa aking buhay. Minsan kasi may mga option na po tayo, may mga first choice na po kaagad tayo. But when we receive the discipline of God, may itinuturo po sa atin ang Diyos. May binibigay po sa atin. Number 4 natin ay holiness. Ito po, isang malaking bagay na kailangan po natin para makalakad po na meron pong pagsunod sa Panginoon, kagaya po ng mga giants of faith po na ito, sinasabi po natin, mga heroes of faith, living a life set apart for God. In verse 14, "Make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord." Kaya nga po in verse 12 and 13, para po makapamuhay tayo ng may holiness, ito po yung sinasabi, strengthen spiritual weakness. Okay? Dapat may strengthen po tayo doon sa ating mga spiritual weakness. Strengthen your feeble arms and weakness. Ibig sabihin lang po niyan, this is a call to renew faith and spiritual stamina. Pagka mahina po ang ating mga kamay, mahina po ang ating po mga tuhod, okay? Hindi po nare-renew yung ating faith and spiritual stamina. Make level paths for your feet. Ano pong ibig sabihin po nito? We should walk in righteousness to avoid stumbling. Meron lang po ako ikukwento pa mga kapatid. Last conference, nagkaroon po kami ng presentation po ng live. Tapos, nagpa-print po kami ng mga starter kit para gamitin. Yung ginagamit po natin na lesson po sa live, meron pong starter kit. Ang presyo po, ang total po nung starter kit ay 80 pesos. Magkano po? 80. Sabi ko po doon sa team ng National Mission, ibenta natin yan ng 100. Kasi may dalawang lesson na magkasama at meron pang naka-include ng mga books. So, magkano po ang price? Magkano po? 80 ang original price, pero sabi ko, ibenta natin ng 100. So, magkano tutubuin namin? 20. Okay? Tutubo kami ng 20. Ang initial na ipinagawa po namin ay 700 copies. 700 copies, tapos tutubo kami ng 20. Magkano po ang tutubuin? Galing sa math. 14,000. Tama po ba? 14,000. Okay? So, yung sobra,
mananatili doon sa department namin na hindi naman namin ipangkakape. Hindi namin ipangkakape. Ang gagawin po namin para meron lang pondo yung department. Pero meron po akong kasamahan. Meron po akong kasamahan sa department, sa National Mission. Sabi niya, Tay, wag na nating tubuan. Kung ano yung price, yun na lang talaga yung price. Sabi ko, hindi naman natin aangkinin yung tubo eh. Ang gagawin lang natin para may revolving fund tayo. Para hindi tayo humihingi lagi sa national. Pero sabi niya, wag na lang tayo, okay? Sabi ko, sige, okay lang yan. Kaya sabi ko, okay kayo mga kasama. You live in righteousness. Namumuhay kayo sa katwiran talaga ng Panginoon. At ito po yung gusto po natin, yung hindi po tayo mamarkahan ng anumang mga bagay, even sa maliliit na ganitong mga bagay. We live in holiness. So, walk in righteousness to avoid this stumbling. Iba, kaya po na-stumble po tayo kasi may maliliit na mga bagay na inalaw po natin mga kapatid na mag-stay po sa atin at nadudumihan din po ang atin pong pamumuhay. So there is a call to holiness. Ang holiness po mga kapatid sa atin pong pagtakbo bilang mga Kristiyano is not optional. It is a requirement to see the Lord. Kasi sabi po ng verse, balikan lang po natin yung verse, make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So that is a requirement. Kaya sinasabi natin, hindi optional mga kapatid, ang pagiging banal. Kaya progressive po ang atin pong buhay. It means being set apart from sin and being devoted to God. Si Daniel, makikita po natin ang kanya pong kabanalan sa pagpili po niya. Mga pagpili po niya, hindi po niya ikinompromise yung kanya pong pananampalataya while in Babylon. Kahit po malayo po sa kanila pong lugar, hindi po siya nakipag-compromise, pinili pa rin po niya to live in righteousness. Meron pong warning against bitterness and sin in verse 15 and 17. Sabi, see to it that no one falls short of the grace of God. So yung pong bitterness na di-defile po tayo as a person. Kagaya po mga kapatid, di ba si Esau, di ba si Esau, he traded yung kanya pong pagiging firstborn para po sa momentary pleasure. Saglit lang po yan mga kapatid, temporary pleasure lang po yan. Don't do the same. Hindi po natin dapat i-compromise ang atin pong kabanalan sa mga bagay na temporary. Be holy as God is holy. So, 4 na bagay po yan mga kapatid na kailangan po tayo. Ano pa yung number 1 po natin? Perseverance. Okay? Let us persevere. Makapamuhay po tayo mga kapatid na nagtsatsaga po tayo. We keep on running. Okay? We keep on removing distractions and sin na nakakahinder sa atin pong pagtakbo. And number 2 po natin is what? Focus, fix your eyes on Jesus, not on temporary struggles. Mga temporary po na struggles lang po yan. Discipline, accept God's correction as proof of His love. Tanggapin lamang po natin kapag may discipline, tinatama po tayo ng Panginoon at ito ay kapahayagan ng Kanya pong pag-ibig. In holiness, pursue a life set apart for God's glory. Are you willing to walk with the giants, mga kapatid? 4 na malalaking bagay, pero sabi natin, parang makukonsider po natin mga kapatid, mga tao lang naman po sila. Kung ito po ang hinihingi, I'm sure kaya po natin itong gawin mga kapatid. Lumapit lang po tayo sa Panginoon at hingin po ang Kanya pong biyaya. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito.
Salamat po, Panginoon, muli sa inyo pong mga salita. Pag binabasa po namin yung mga kasaysayan po ng mga heroes of faith, na admire po namin sila, Panginoon. Sila po, despite ng mga struggles and difficulties, mga challenges, nakatawid po sila, nakapamuhay po sila, Panginoon, na sumusunod po, Panginoon, sa inyo. Panginoon, hindi po sila perfect, tao din po sila, nakagaya po namin. Ang amin pong panalangin, Panginoon, likhaan po ninyo kami ng ganitong mga bagay sa amin pong buhay, upang katulad po nila, we can also live na binibigyan po kayo ng pleasure, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.